Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 135 Daily Devotion ni Pastora Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the 7 postures of prayer. At ang topic po natin ngayong araw, December 10, 2024 ay Praying with a Humble Heart. At ang scripture po natin ngayong araw ay 2 Chronicles 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Sa Tagalog naman po, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong sasaganain ang kanilang lupain. Teaching number 1, we are naturally inclined toward corruption. Sabi po dito na tayo po talaga at ang bansa po natin or yung sa ibang bansa rin po ay nakakaranas ng corruption sa government. Lahat po tayo is naturally inclined toward corruption. Kaya po mas maganda po na ipalawak po natin or ipakilala po natin si God sa buhay ng sa government, like dapat pong maipasok tayo sa government na Christ-centered, ganyan po, para po matigil po ang corruption sa ating bansa. And teaching number 2, we need humility and repentance. Sabi naman po dito na kailangan po natin na maging humble po tayo sa sarili natin, maging mapakumbaba at dapat din po na magrepent tayo sa ating Panginoong Diyos sa mga nagagawa nating kasalanan, katulad po ng pagkukurap. Minsan nakakagawa tayo ng corruption talaga dahil sa government, lalo-lalo na ngayon dahil magbobotohan, like ganyan po, dapat humingi po tayo ng tawad sa ating Panginoong Diyos at magpakumbaba po tayo. And teaching number 3, God is willing to bless the nations. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Diyos po is willing po talaga siyang magbigay sa atin ng blessings, i-bless tayo at ang lahat ng bansa at iba't ibang bansa. And application number 1, pray for healing of our country. Humbly repent before God. Sabi naman po dito na sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na mag-pray po tayo for healing, para po sa healing ng ating bansa, dahil nga po sa mga corruption, sa mga nagagawang kasalanan ng ating bansa, ay ipag-pray po natin, ipagpanalangin po natin ito. And application number 2, humbly repent before God. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na tayo po ay maging makapagkumbaba at humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Ganyan po. Bago po tayo humarap sa ating Panginoong Diyos, yan, dapat po na maging makumbaba po tayo at nagre-repent po tayo sa mga kasalanan natin. And the application number 3, ask God to bless our country with godly leaders and godly people. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na itanungin po natin yung ating Panginoong Diyos na i-bless po yung ating bansa, and dapat po na yung bansa natin ay magkaroon ng mga godly leaders, yung mga talagang Christ-centered na mga pinuno, and lalo na po doon sa government para po sa ikakaayos ng ating bansa. Pati na rin po na magkaroon ng godly people. And discussion, why are humility and repentance essential in seeking God's blessings? Sabi po naman ay para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw na ang pagpapakumbaba po at pagre-repent o paghihingi ng tawad sa ating Panginoon Diyos ay essentials po talaga ito at important para po makita natin or makuha natin yung mga blessings or makatanggap tayo ng blessings sa ating Panginoon Diyos. And dahil lang po ngayong araw na to, maraming salamat. God bless.